Amen. Purihin po ang Diyos at isa na namang gabi na pinagpala ng ating Panginoon. Okay, so welcome po ang bawat isa sa gawain ng Lord sa gabing ito. At ngayon po ay gabi ng Sabado at gabi na tayo po ay muling makakapakinig at patuloy po tayong mag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Okay, so by the way, belated Merry Christmas. Okay, lumipas na naman ang Pasko. Okay, so bagamat tinatawag po itong pandemic Christmas. Okay, so subalit ang habag at biyaya po ng ating Panginoon ay sobrang napakayaman, kaya't sa kabila ng mga nararanasan po natin sa buhay sa panahong ito ay hindi pa rin po nagpapabaya ang ating Panginoon. Lagi po natin tatandaan that God is in control of everything. Okay, in any circumstances, in any unusual circumstances, in any difficult situations. Okay, so lahat naman po yan ay naayon sa plano ng ating Panginoon. Okay, so sapagkat siya po may control ng lahat ng bagay. So just continue to trust God. Okay, at patuloy po tayong kumapit sa kanyang salita, kumapit sa kanyang magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Okay, at tayo po ay tiyak ano man yung mangyari sa buhay natin, basta tayo po ay nasa Panginoon, tayo po ay mapapabuti. Okay? So, yun po mga kapatid, at ang sabi naman ng Panginoon, kapit lang tayo sa kanya. Okay? Tayo ay manatili sa kanyang salita. At siya naman po ay mananatili sa buhay natin. At hindi niya po tayo pababayaan, patuloy niya po tayong iingatan, patuloy niya po tayong po proteksyonan. Okay? So, magandang gabi muli sa bawat isa po sa inyo. At umaasa pa rin ako na may pandemic man ay na naging merry pa rin ang Christmas niyo. Amen? As long as si Kristo ay nasa puso natin, so merry talaga, magiging merry po talaga ang Christmas natin. Okay, so yun po ang pinakamahalaga doon. That Jesus is the center sa ating mga pagtitipon, sa ating mga sa anumang uri ng okasyon. So dapat si Jesus na maging sentro ng patuloy maging sentro ng buhay natin upang patuloy na tayo ay makaranas ng kapayapaan, ng kasaganaan, ng kasiyahan na nagmumula sa ating Panginoon. Okay? So, meron po tayong series mga kapatid, at ang series po natin ay faith. Okay, it's about faith series. Okay, and yung topic po natin ngayon is the last part. Okay, so part 3 na po kasi ito. So, this is the last part ng ating series na faith. Okay, about faith. So, ngayon naman po ay pag-aaralan natin how faith works. Okay, paano po ba gumagana ang ating pananampalataya. Okay? So, again, okay, so yung text po natin ay galing po yan sa Hebreo chapter 11 verse 1. Okay? So, kuhanin na po muna natin ang ating mga Biblia at tayo pong lahat ay magkaroon ng isang simple declaration. Sabay-sabay po tayo sa isang simpleng deklarasyon, mga kapatid. Simple but powerful declaration. Amen? So, purihin po ang ating Panginoon. Okay? So, start po tayo mga kapatid. Okay, so hawak na po ba natin ang ating mga Biblia? Okay, so sabay-sabay po tayo. Patong nga po natin ito sa ating ulo. Okay, so sabay-sabay po tayo. I am a listener. I am a learner. I am a doer. I am a winner. I am a disciple maker. I am anointed and I am a harvester. In Jesus' name, amen and amen. Okay, so lagyan naman po natin sa tapat ng ating puso ang ating Bible. And let's all pray. Father God, thank you for this wonderful evening once again. Salamat ng marami, Panginoon, sa patuloy na pagpapala niyo po sa amin, patuloy na pag-ingat niyo po sa amin. Lord God, sa provision niyo, Panginoon, naging sa nagdaang Pasko, na kami po ay patuloy na sinamahan mo, iningatan mo, at pinagkaluban niyo po ng maraming bagay na aming kailangan. Lord, salamat po at kasama namin yung mga mahal namin sa buhay, yung pamilya po namin, especially po yung mga immediate family po namin. Thank you, Father God, sa kaligtasan na ipinagkalob niyo po sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala namin pong patuloy na natatanggap mula po sa inyo. Maraming salamat, Ama, at sa gabing ito, kayo nga lamang po, Diyos, ang patuloy na maparangalan. Kayo lamang ang patuloy na
tumanggap ng kapurihan, Panginoon, sa gabing ito, at kailangan siyang patuloy na maitaas. Yes, Father God, and we rebuke any distraction sa gabing ito, at kayo lamang ang patuloy na maitaas at maluwalhati. Yes, Lord, you are the center of our deeds, of our works. You are the center of this platform activities, Panginoon, at kayo lamang ang aming Diyos na patuloy na nagpapala at nagkakalob sa buhay namin ng lahat ng bagay na kailangan namin. Sa iyo nanggaling ang aming buhay, sa iyo ang nanggaling ang aming lakas, at kayo po ang patuloy na nagpapagaling sa panahon kami ay nakakaranas ng panghihina at nakakaranas ng sakit. Lord God, patuloy mong pinatutunayan sa amin that you are the healer. You are the God that healeth thee. Father God, maraming pong salamat, at ito pong aming dalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. In Jesus' name, amen. Okay, so minsan pa, palakpakan po natin ng Lord, at bigyan na po natin ng Lord ng virtual clap. Okay, at lagay na po natin yan sa comment section. Sabihin po natin, maraming salamat po, Panginoon. Okay, so ilagay na po natin dyan sa ating comment section, sapagkat pasalamatan na natin ang Diyos in advance. Okay, lagi po natin siyang pasalamatan sapagkat ang Diyos ay may nakahanda na naman. At lagi po talaga naghahanda ng mga pagpapalang ating Panginoon. Okay, sa buhay po natin. Now, ito po yung faith series po natin. Last part ng series po natin about faith. So, okay, sabi nga po sa Hebrew chapter 11 verse 1, mga kapatid, so now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Okay, so it is faith, mga kapatid. Okay, so ito po ay talagang kapag may pananampalataya ka, ang ibig sabihin lamang po niyan ay hindi ka nawawala ng pag-asa. Okay? At ikaw pa rin ay talagang naniniwala ka sa sarili mo na ikaw ay nakatitiyak, okay? Na darating ang mga bagay, okay? Na inaasahan mong darating mga bagay, bagamat ito man sa palagay mo, di mo alam yung di mo tiyak kung kailan o kung papaano ito mangyayari sa buhay mo, subalit bagamat hindi mo pa ito nakikita, pero umaasa ka, okay, at na talagang confident ka na mangyayari mga bagay na inaasahan mo, and that is faith, mga kapatid. Okay, so faith is obedient action and response to what God has said. Okay, so yun po natin makikita ang pananampalataya, so dapat meron po talagang pagsunod, mga kapatid. So that is faith. That is obedient action and response to what God has said. Okay, and faith means having trust, okay, assurance or confidence in another person or that person's words. Okay, so that is faith, mga kapatid, pagtitiwala, assurance, confidence. Okay, and so in another person's or that person's words. Okay, so especially po sa salita ng Panginoon. Okay po, so kapag yan po ay talagang pinagtiwalaan natin, okay, confident po tayo na mangyayari, okay, yung mga bagay, yung mga salita na pinangawakan natin na mula sa Panginoon. And that is faith, mga kapatid. Okay? So now yung topic po natin, pag-aaralan po natin, so how faith works, mga kapatid. Okay, sa buhay po natin. Okay? So the principle of faith is to operate in our lives continually. Okay, no matter what the circumstances. So yun po ang ginagawa ng faith, mga kapatid, or nagagawa ng pananampalataya sa buhay natin. Okay, upang tayo po ay patuloy na gumawa sa buhay na ito. Yan po ang prinsipyo ng pananampalataya. Okay? So pinupush po tayo nito upang tayo po ay patuloy na gumawa. Okay? Patuloy na gumawa sa buhay natin. Ano man yung mangyari. Okay? So because bakit ka patuloy na gumagawa? Bagamat may ano man yung mga difficult situations, ano man yung mga unusual circumstances na nararanasan mo. Okay, bakit ka nagpapatuloy sa buhay? Bakit patuloy kang gumagawa? Because you have faith. Okay, so that is the principle of faith, to operate in our lives continually no matter what. Okay, no matter what the circumstances. Okay, in Romans chapter 3 verse 27, kaya tanong ngayon, ang ating may pagmamalaki? Wala. Okay? At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi.
kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Okay? So, yun po lamang ang maaari po din po nating so wala tayong may pagmamalaki. Okay? So, pero bakit tayo nagiging confident na parang ang dating ay parang proud din po tayo? Why? Because of our faith in Christ Jesus, our Lord. Okay? So, meron kasi tayong faith. Okay? At confident po tayo sapagkat talagang umasa tayo na mapangyayari, okay? At gagawin sa atin ang mga ipinangako ng ating Diyos. Okay? Especially kung susundin naman talaga natin ang kanyang mga ipinagagawa sa atin, okay? Yung ang kanyang utos, okay? Pag sinunod po natin. Okay? Bagamat wala naman talagang tayo may pagmamalaki. Walang iba kundi yung pananampalataya na meron tayo, mga kapatid. Okay? So, hindi lamang yung pagsunod, hindi dahil sa pagsunod natin sa utusan, kundi dahil sa pananampalataya na meron tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, again, how faith works, number 1. Okay, so we only have 3 points na meron po tayo sa gabing ito, okay, on how faith works. Okay, 3 mga pangunahin, okay, primary. Okay, primary points, okay, on how faith works, mga kapatid, sa buhay po natin. Now, number 1, God gives us faith. Okay, so ito po dapat malaman po natin at maintindihan po natin, mga kapatid, that God gives us faith. Okay? So, unang-una, ito po talaga ang ginawa po ng Panginoon. Okay? Na kung paano naggumagawa sa buhay natin. Una, na dapat natin tandaan that God gives us faith. Na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pananampalataya na mayroon po tayo ngayon. Okay? So, yan po isang bagay na dapat natin maunawaan. Okay? So, hindi po ito dahil sa ating sarili, okay, kundi ito ay galing sa Diyos mismo. In Romans chapter 1 verse 17, for in the gospel the righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith, from first to last. Okay, so just as it is written, the righteous will live by faith, mga kapatid. So ang sabi ng Panginoon, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Okay? So, ang sabi po dyan na sa pamagitan ng salita ng Diyos, no, from God, okay, ang katuwiran, okay, mula sa Diyos ay nainihayag. Okay? And then the righteousness that is by faith from first to last. Okay, mga kapatid, so ang sabi rin nga po, mga kapatid, sa Ephesians chapter 2 verse 8, okay, for it is by grace you have been saved, okay, through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. So nakalagay po dyan, mga kapatid, by grace. Okay, yung grace galing sa Lord, okay, yung kaligtasan galing sa Lord, yung faith galing sa Lord. Okay, so bakit tayo nagkaroon ng faith? Because of God. Okay, so lahat po sabi nga, for is by grace you have been saved through faith. Okay, and this is not from yourselves. Okay, so mga bagay po na ito, katulad ng grace, yung kaligtasan, yung pananampalataya, so hindi po yan galing sa sarili natin, but it is the gift of God. Yan po ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, okay, so yung faith po natin, mga kapatid, ay galing sa Diyos. Ang Lord ang nagtalagay sa puso natin, tinatak sa isipan natin, okay, ang pananampalataya na mayroon po tayo. It is a gift from God. Okay? So, that is our point number 1. Okay, mga kapatid, kung paano gumagawa. Okay? So, tayo po kasi unang-una ay binigyan ng pananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng pananampalataya. That is how faith works, number 1. And number 2, how faith works. Okay, faith comes by word of God. Okay, so paano pa ito gumagawa? Paano ito gumagawa sa buhay natin? Okay, it comes by a word of God. Okay, so firstly, God encourages us by speaking a word. Okay, so relevant to our circumstances. So, ang Lord ay especially po kung talagang tayo po ay nakakapakinig. Okay, at nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. So God is speaking to us. Okay, so relevant to our circumstances.
So madalas kung ano yung ating mga pinagdadaanan sa buhay, so meron tayong mga iba't ibang uri ng pagsubok na pinagdadaanan. Bagamat meron tayong isang sitwasyon na pinagdadaanan yung katulad ng pandemic, pero meron pa rin tayong kanya-kanyang mga pagsubok sa buhay. Mga iba't ibang level, okay? Iba't ibang uri, okay? Ng mga pagsubok sa buhay na ito, okay? So, but ang napakaganda po rito, God is always speaking to us. Lagi nagpapadala ang Diyos ng mga word of God, okay? Ng mga salita na nanggagaling sa Kanya which is relevant, okay, to our circumstances. Ganyan kabuti ang Lord upang patuloy natin ma-realize, okay, na dapat magtiwala tayo sa Kanya. Na dapat umasa tayo sa Kanya, dapat manampalataya tayo sa Kanya, manalig tayo sa Kanya, na whatever circumstances that we are facing right now, okay, all we have to do is to trust God. Okay, at sumunod tayo sa mga kung ano man yung mga bagay na pinagagawa niya sa atin. Okay, so this may come as you read the Bible or by hearing the voice of the Holy Spirit inside your Holy Spirit. So ganyan po magsalita ang Diyos, in every circumstances. So by hearing the Word of God, okay, by reading the Word of God, okay, through the Holy Spirit, okay, maririnig po natin yung voice ng Holy Spirit, okay, inside your Holy Spirit, okay, at ang Espiritu po kasi natin, ano yan diyan tayo mas talagang kinakausap, ano, diyan po tayo mas talagang kinatatagpo ng Holy Spirit, ano po, talagang kinakausap tayo ng Holy Spirit, Spirit to Spirit, okay, upang maintindihan natin, magkaroon tayo ng conviction at maunawaan natin kung ano ba ang naisip hiwatig sa atin ng Holy Spirit. Okay, so may naririnig tayong mga voice, okay, yung spirit natin, okay, may mga naririnig at naunawaan yung mga sinasabi ng Holy Spirit, okay, sa buhay po natin. In Romans chapter 10 verse 17, okay, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Okay, so dahil po dito, talagang ang pananampalataya, kaya tayo nagsisisampalataya, okay, at ang pananampalataya ay nagmumula, okay, sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, okay, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, or patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So, saan ang galing po, mga kapatid, ang ating pananampalataya, okay? So, at paano ito gumagawa sa buhay natin? Okay, na ang pananampalataya ay patuloy na gumagawa sa buhay natin sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Okay? Or faith comes by a word of God. So, galing po ito dahil sa ating mga napapakinggan, nababasa, na naririnig, okay? Or na-encounter na salita ng ating Panginoon. So, that's how faith works, mga kapatid, sa buhay natin. Okay? Okay, patuloy po itong gumagawa sa buhay natin. Okay? Sapagkat ito ay binigay sa atin ng Diyos. Pangalawa, sapagkat tayo ay patuloy na nakakapakinig, okay, ng kanyang banal na salita. Okay, at ang salita ng Diyos ay nandyan, binigay niya po sa atin upang tayo po ay patuloy na magsisampalataya, mga kapatid. Okay? So, number 3, how faith works. Okay, sa buhay po natin, obedience to the Word. Yan. So, ito naman, nalaman na natin ang Word of God. Okay, so, nagkaroon tayo ng pananampalataya through the Word of God by hearing, okay, the message of the Word about Jesus Christ. Okay, so binigyan tayo ng Lord ng pananampalataya. Okay, ito ay regalo sa atin ng Diyos. At paano pa ito patuloy na gumagawa sa buhay natin? Okay, our point number 3, obedience to the Word. Yan. So, kailangan po kasi ay talagang nandun po yung pagsunod natin sa salita. So, napakahalaga po mga kapatid sa bilang mga mananampalataya. Okay, upang talagang mapatunayan sa isang tao na ikaw ay may totoong yung pananampalataya, kailangan mong sundin ang salita ng Diyos. Okay? So, kailangan may makitaan po tayo ng pagsunod. Sapagkat kung tayo po ay nagsasabi na nagsisisampalataya, so bakit wala naman tayong ginagawa? Or, for example,
Sapagkat ang sabi nga po, for faith to operate in our situation must obey that word. Okay? So, kailangan po natin sundin kung ano yung mga salita na pinararating sa atin ng Diyos, kung ano yung mga naririnig natin, ano ba ang sinasabi sa atin ng Diyos in every circumstances or in any situations na that we are facing. Okay? So, ano ba ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid? So, kailangan matuto po tayong sumunod. Okay? So, dapat hindi po natin ito binabaliwala. Okay? Kasi kung ito ay papakinggan lamang natin sa kabila at lalabas sa kabila, okay? So, hindi po pananampalataya ang tawag doon. Okay? So, sabi nga po sa Santiago, ang demonyo man ay nananampalataya rin. Subalit, hindi naman siya nakitaan ng totoong pananampalataya. Why? Sapagkat he disobeyed God. Okay? He disobeyed God. Sumuway siya sa Diyos. Okay? Nawala yung kanyang faith sa Lord eh. So, yun po mga kapatid ang tinatawag na fake faith. Okay? Pero kapag tayo po ay mayroong tunay na pananampalataya sa Diyos, naroon po dapat yung pagsunod natin sa Kanya. And it's very important na makitaan po tayo ng Lord ng obedience, okay, mula sa Kanyang salita. Sapagkat dun po nalulugod ang Lord, kaya nasisiyahan ng Panginoon, at nakikitaan po tayo ng genuine faith. At alam niyo po, ang napakasarap dito na talaga namang patuloy na mararanasan po natin ang mga ipinangako ng Diyos, okay, mula rito sa lupa hanggang tayo man ay umakyat na po sa langit, okay, na tayo po ay dumating na sa point na kuhanin na po tayo ng Lord, ay patuloy nating mararanasan ang ipinangako ng Diyos. So, that is faith mga kapatid, kung tayo din po ay susunod. So, obedience to the word, okay? So, ano po, sabi nga po sa Genesis chapter 22, verse 2, isa po ito sa mga example, no? Sa Genesis chapter 22, verse 2, isa po ito sa mga example ng pagsunod. Alam niyo po, si Abraham, kaya po nga siya tinawag na a father of faith dahil talagang nandun po yung pagsunod niya sa Diyos. Ano man yung ipagawa ng Panginoon sa kanya ay talagang nakahanda siyang sumunod. Why? Because nandun po yung kanyang pananampalataya, nandun yung kanyang pagtitiwala, nandun yung kanyang pananalig sa Diyos. So kaya meaning na kapag ikaw ay talagang merong totoong pananampalataya, okay, yan po ay tinatawag na totoong pagtitiwala. So susunod ka sa salita niya. Okay, so anong ginawa ni Abraham? Ano ang sabi sa Genesis chapter 22 verse 2? Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak, okay, sa bundok ng ganito, ganyan, at ihandog mo siya sa akin. Okay? So, yun po ang pinagawa sa kanya ng Panginoon. So, nag-iisa, pinakamamahal na anak. Okay? So, ito ay isang anak na ipinangako ng Diyos kay Abraham at kay Sarah. Okay? Subalit isang araw ay hiningi ito ng Diyos kay Abraham. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, isama mong ika-isa-isa at pinakamamahal mong anak at ihandog mo siya sa akin. So imagine, ipinangako ito ng Diyos na magiging tagapagmana ni Abraham, pero isang araw, okay, biglang sinabi ng Diyos na ihandog sa Diyos. Okay, so paano pa mangyayari yung ipinangako ng Panginoon na ito ang magiging tagapagmana ng lahat ng ari-arian ni Abraham? Okay, itong si Isaac. Tapos ihahandog lang pala. So, subalit ito pala ay isang pagsubok, okay, sa pananampalataya ni Abraham sa Diyos. So, minsan ganun po tayo mga kapatid. Okay, so makikita yung faith po natin if it is true, if it is genuine, okay, kung talagang tayo ay makikitaan ng Diyos ng pagsunod sa kanyang salita, mga kapatid. So, patuloy na gumagawa ang pananampalataya sa buhay natin gumagawa ito sa pamamagitan ng ating pagsunod sa pananampalataya. Okay, kaya wag po tayong magtaka kung bakit si Abraham ay tinawag po na father of faith. Kasi walang tanong-tanong, okay? So talagang sinunod niya po ang sinabi ng Diyos, okay? At nakahanda siyang ihandog ang kanyang anak. So balit hanggang sa dumating yung oras na ihahandog niya na si Isaac, siya po ay pinigilan ng Diyos. Okay? Nang sabi, talagang pinakita ng Lord na tines lang talaga itong si Abraham. At ang sabi ng Panginoon, kaya nakita ko, napatunayan ko na totoo ang iyong pananampalataya sa akin at nakahanda kang sumunod
ano man ang sabihin ko sa iyo, nang dahil diyan ikaw ay tatawaging ama ng lahat ng mananampalataya. Okay, so kaya tinawag po siya na the Father of Faith. At talagang mas ibinuhos pa ng Diyos ang mga pagpapala kay Abraham sapagkat at dahil diyan siya po ay talagang nagkaroon ng mas marami pang anak at dumami ang kanyang lahi. Okay, na ayon sa ipinangako ng Diyos sapagkat si Abraham ay nakahandang sumunod sa Diyos sapagkat meron siyang pananampalataya. So, yun po dapat gumagawa ang pananampalataya sa buhay natin. So, obedience to the word. Okay? So, faith is active and not passive. Okay? So, ang ibig sabihin ng obedience to the word, so dapat makikitaan po tayo na aktibo dapat ang faith natin. So, faith is active at hindi dapat passive. Ano ibig sabihin ng passive? Yung wala kang ginagawa. Okay? Wala kang kibo. Okay? Hindi ka kumikilos. So, yun po yung passive. So, ang faith po dapat active at hindi passive. Okay? So, ang sabi nga po sa James chapter 2, verse 17, in the same way, faith itself, it is not accompanied by action, is dead. Okay? So, sapagkat ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Okay? Or patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. So, mga kapatid, kailangan talaga active ang faith po at hindi po ito passive or hindi dapat ito yung walang ginagawa. So, kailangan na ipapakita talaga natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod, sa pamamagitan ng ating mga gawa, okay? Sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, okay? So, and most of God's promises are conditional. Okay, so dapat makita po natin yan at nauunawaan po natin yan that most of God's promises are conditional. Okay, so conditional talaga yan. So He will do His part if we do our part. So kailangan makita talaga sa atin yung pagkilos natin, pagsunod sa atin. So, and God will do His part if we do our part. Okay, so it is very important to obey sa salita ng ating Panginoon. Okay? At sapagkat pag humakbang na tayo, pag sumunod na tayo, doon na natin makikita ang pagkilos ng Diyos. Okay? Ang paggawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi, meaning lamang po nun, okay, kaya tayo humakbang, nakitaan na po tayo ng Lord ng pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanyang salita. At dahil nakita ng Lord ang ating faith, eto na, gagawa na. Kikilos na ang Panginoon. Okay, kaya hindi po pwedeng sabihin lang natin na tayo may pananampalataya. Okay? At hindi lang din natin po pwedeng sasabihin na kikilos ang Panginoon. Yes, kikilos ang Lord, pero you have to move first. Okay, sapagkat ibig ng Lord na makita muna yung faith mo, mga kapatid. Kailangan makita ng Lord na ikaw ay mayroong tunay na pananampalataya at tsaka kikilos ang Panginoon. Tsaka ipapakita ng Lord na hindi ka nagkamali sa iyong pananalig o pagtitiwala sa Kanya. Okay? So, yan po mga kapatid at dapat din po nating maunawaan that most of God's promise are conditional. Okay? So, for example, bakit tayo paano tayo magiging anak ng Diyos? Of course, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi, sabi nga po sa John chapter 1 verse 12, okay? So, tayo ay mga anak ng Diyos, itinuring na anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. So, meaning, kung hindi po tayo nagsasampalataya, hindi po tayo ituturing na anak ng Diyos. Okay? So, isa po yan sa mga bagay that ng mga ipinangapangako sa atin ng Lord is conditional. Okay? So, ang sabi naman sa John 3:16, kaya ano sabi ng Panginoon, na sino man sumampalataya sa kanyang bugtong na anak ay hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kailangan natin sumampalataya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? So, sino man sumampalataya? Okay? So, pero kapag hindi tayo sumampalataya, hindi natin makakamtan ang ipinangako ng Diyos, ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. So, kailangan natin sumampalataya. Okay? So, may mga condition po yan, mga kapatid. Okay? So, ano pa? Para makamtan natin ang mga pinangako ng Diyos, may mga condition po yan. Okay? Sa John 3, sa John 15, John chapter 15, verse 4 to 5, for example.
Okay, sabi doon ng Panginoon, kung kayo'y mananatili sa akin, ako'y mananatili sa inyo. Okay, so there's a conditional, okay? So ang pangako ng Diyos, mananatili siya sa atin. Sasamahan tayo ng Panginoon. Okay? Mananatili siya sa buhay natin. Kung mananatili tayo sa Kanya, sa Kanyang salita. Okay? At mananatili kayong mabunga. Ang sabi ng Panginoon, ibig sabihin mabunga, talagang pasasaganahin tayo ng Lord sa lahat ng bagay. Okay? Magiging fruitful tayo spiritually, okay? Materially. Okay, makikita sa atin ang mga pagpapalang ito. Okay, sa buhay na ito. Kung tayo po ay mananatili, kung tayo ay mananatili nakakabit sa sanga, tayo ay magiging mabunga. Okay? Sa pagkitasabi ng Lord, ako ang puno at kayong mga sanga. Ang mananatili sa akin ay siyang mamunga ng sagana. Okay? So, yun po mga kapatid, kaya makakapamunga pala talaga tayo ng sagana kung mananatili tayo sa Kanya. Okay, so there's a lot of most promises of God. Okay? Most of God's promises are conditional. And Malakay 3:10, for example. Okay, sa Malakay 3:10, ano sabi ng Panginoon? Kung ibubuhos ko ang masaganang pagpapala, bubuksan ko ng durungawan ng langit. Ang sabi ng Panginoon, ito bubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. So, paano ito ibubuhos ng Panginoon? Kung ipagkakalob natin ang sabi ng Lord. Anong pinapagawa sa atin? So, may condition din po yan. So, kailangan nating magbigay. Okay? At kailangan, sabi ng Panginoon, ipagkaloob ninyo. So, anong sabi ng Panginoon? Ipagkaloob ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo. So, kailangan buo ang sabi ng Panginoon. Okay? At ang inyong mga handog. Ikapo at mga handog at sabi ng Panginoon. So, kailangan ay buo nating ibinibigay ang 10%. Okay? Para sa Diyos. Para sa gawain ng Panginoon. At bukod pa po yung mga offerings. Okay? So, especially para doon sa yung 10% para may magamit sa pangangailangan ng pangangailangan ng church. Okay? So, kasi may mga gastusin din doon eh. Okay? So, for example, sa church, ano ba? Yung binabayarang kuryente. Okay? Sa church, ano pa? Sa church ng Lord yan eh. So, syempre, may mga kailangan ding bayaran dyan. May mga kailangan pakainin dyan. Okay? May mga kailangan mabuhay dyan. May mga kailangan buhayin dyan. Okay? Kaya, ang sabi ng Panginoon, ibigay ninyo. Okay? Sapagkat sila ay naglilingkod sa akin at sa aking templo, ibigay ninyo ang 10%. Okay? At yan ay ibinibigay nyo sa akin. At yan mga binibigay nyo sa akin yan ay tatanggapin ng mga naglilingkod sa akin upang matugunan ang pangangailangan sa templo ng Panginoon. And yung mga offerings naman, of course, yung iba pang mga pangangailangan ng mga naglilingkod sa Lord, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon, subukin ninyong gawin ito. Okay? At bubuksan po ang durungawan ng langit, ang sabi ng Panginoon. So kapag ginawa pala natin ito, sinunod natin ito, anong sabi ng Panginoon? Sa Kanya bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos sa atin ang masaganang pagpapala ng Lord. Okay? When we say blessing, so hindi lamang po ito sa mga material na bagay, hindi lahat tandaan po natin, hindi lamang po ito sa it is not only a financial matter, mga kapatid, bagkus ito po ay pumapatungkol sa pangkalahatan. Okay? So, there's a lot of ways, okay, na ginagawa ang Diyos upang pagpalain ng isang tao, mga kapatid. Okay, marami. Pagpapalain ka physical, okay, yung hindi ka magkakasakit, iingatan ka ng Panginoon. There's a lot. I-restore nyo rin yung relationship nyo. Hindi hinahayaan ng Lord na magkaroon ka ng sama ng loob sa kapwa mo, especially sa mga mahal mo sa buhay. So, yun po yung mga blessing, okay, na minsan hindi na na-appreciate ng ibang tao na po na dapat ay patuloy na ipagpasalamat sa ating Panginoon. So, yung iba, nagpapasalamat lang kapag nakatanggap ng mga material na bagay. Natutong pasalamat kapag nakatanggap lang ng maraming pera. Okay, yun lang ang tingin nila sa blessing. Yun lang ang nakikita nilang blessing, yung mga material na bagay, yung mga finances. Akala nila pagka walang pera ay hindi na bless. So, tandaan niyo po mga kapatid, okay, sabi ng Panginoon, baka kaya hindi ka tumatanggap kasi hindi ka humingi. So, humingi ka, sabi naman ng Panginoon, at ikaw ay tatanggap. At kailangan tayo po ay nananampalataya sa Panginoon. Okay, at dapat hindi pa bago-bago ang ating paghingi sa Lord. Okay? So, Lord, ayaw ko na pala ganito. Ay, ganito na lang pala, Lord. Ay, ayaw ko na pala ganito. Iba, sabi nga ng Panginoon, para kang alon sa dagat. Okay? Pag ganang-ganan. So, walang nararating. Doon at doon lang. So, gano'n na nangyayari sa taong
nag-aalinlangan sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Okay? So, yun po mga kapatid, ang ating topic for tonight. So, paano gumagawa ang pananampalataya sa buhay natin? Okay, una, ito ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Okay, so, pangalawa, okay, so, ito ay, ang pananampalataya ay galing sa salita ng Diyos. Okay, at ito ay lumalago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay, so, number 3, patuloy na gumagawa ito sa buhay natin, ang pananampalataya sa pamamagitan ng ating patuloy na pagsunod sa salita ng Diyos. Okay? So, sa ating pagtatapos mga kapatid, I just want to challenge everyone na magkaroon po tayo ng commitment. Okay? Simula po sa gabing ito. Okay? So, paano yon? Okay, so commitment po tayo. So, sabayan nyo po yung nakalagay dyan, nakalagay po dyan sa screen. Okay, sabayan nyo po yung magkaroon po tayo ng commitment tonight regarding po doon sa naging topic po natin. Okay, so sabihin nyo po mga kapatid, okay, so sabihin nyo po ako, hawakan po natin yung Bible. Okay, yakapin po natin, lagay natin sa tapat ng ating puso. Sabihin po natin today, okay, sabay-sabay po tayo today. I decide to live by faith and trust God in all areas of my life. I acknowledge my need to be totally dependent on God, which is faith in action. Yeah. So help me, Father, in Jesus' name, Amen. So praise God. So the moment na sumabay po kayo sa commitment na yon, so naniniwala ako na mas palalaguin pa, palalawakin pa ng Lord ang pananampalataya mo, at tutulungan ka ng Lord na patuloy mo mapagtagumpayan ang iyong mga kinakaharap, ang iyong mga pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng pananampalataya na pinagkaloob sa inyo ng Lord. Okay? So purihin ng Panginoon, and I just want to encourage also everyone, okay, those who are watching right now na ngayon lamang po namin, mga first timer po, ngayon lamang po namin nakasama, at sa mga nais pong tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Okay, I just want to encourage everyone, okay, if you're willing to receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, so sabayan niyo po ako sa simpleng panalangin ito. Taas mo ang iyong mga kamay sa harapan ng Panginoon at pumikit ka kapatid. Okay? At sundan mo yung aking panalangin. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa inyong banal na harapan sa mga oras po na ito. At inamin ko po na ako isang taong makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, sa aking puso, sa aking buhay bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Mula sa gabing ito, ay kayo po maghari sa akin at isulat niyo po sa aklat ng buhay aking pangalan. Salamat po. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Okay, praise God. So congratulations kapatid. And I believe that you are now a born again o isa ng bagong nilalang, sapagkat sabi ng Panginoon, ang sino mang sumampalataya, okay, ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoon ay isa ng bagong nilalang at wala na kanyang dating pagkatao, sapat siya ay bago na. Okay, ang sino mang sumampalataya kay Yesu Kristo. Okay, so at ikaw ngayon ay isa ng anak ng Diyos, sapagkat ang sabi po sa John 1:12, ang sino mang sumampalataya sa kanyang bugtong na anak ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Okay, so purihin po ang Panginoon. Welcome to the family of God. Okay, so sa mga oras po na ito, okay, sabay po kayo sa amin sa ating communion. Okay, so meron po tayong communion again. Okay, so habang piniprepare po natin ating communion elements, ay basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. Basa po mga kapatid. Amen. Purihin po ang Panginoon. At sa mga oras po na ito ay hawakan na po natin ang bread and wine, okay, or biscuit. So we have two special benefits. That's why we are patuloy po natin itong ginagawa. At yung tinapay or biscuit ay simbolo po yan ng katawan ng ating Panginoong Hesus, na sa pamamagitan po ng kanyang banal na dugo ay sa pamamagitan po ng kanyang katawan. Okay, sa mga sugat, latay, palo sa kanyang katawan, tayo po ay tumanggap ng kagalingan. And of course, yung kanyang, ito po, yung grapes juice, okay, red wine,
Yan po ay simbolo naman po ng banal na dugo ng ating Panginoon. Nasa pamamagitan niya po ng kanyang banal na dugo, tayo po ay tumanggap ng complete forgiveness. Okay, so right now, by faith, tanggapin natin ang complete healing and complete forgiveness mula sa ating Panginoon. Okay? So, tas po natin ating mga communion elements at tayo po ay manalangin, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, tinadakila, pinasasalamatan sa gabi pong ito. Salamat po sa communion elements po na ito, Panginoon. Patuloy itong pagpalain, buhusan po ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo at patuloy na gamitin instrumento to bless our body, to strengthen our body, to heal our body, Father, for your glory. Maraming salamat po, Panginoon. Tinatanggap po namin ang kalakasan, kagalingan, at kapatawaran na nagmumula po sa inyo. By faith, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kanina po natin na tinimanyasan. Amen. Purin po ang ating Panginoon. So, sa mga oras pong ito, ay patuloy po nating pasalamatan ng ating Diyos. Amen. Purin po ang Panginoon. So, sa mga oras po na ito, sa ating pagtatapos, ay kuhanin na po natin ang ating mga Biblia. Okay, so, ilagay po natin sa ating puso, sa tapat ng ating puso. Okay, so, tayo, yakapin po natin ito habang nakatas ang ating isang kamay. At manalangin po tayo. Ama naming Diyos, banal at dakila ka. Salamat po sa kabutihan mo, aming Ama. Salamat sa napakayamang habag at biyaya mo, Lord. Sapat sa gabing ito ay kami po ay patuloy na naman nagsitanggap ng mga pagpapalang mula sa inyo. Salamat po sa great blessing, Father God. At salamat din po sa patuloy niyo pong pagpapagaling, sa iyong patuloy na pagliligtas at pagpapatawad po sa amin, Ama. Salamat po at sa gabing ito, dalangin ko po ang iyong patuloy na pagpaparana sa bawat isa sa amin ng iyong pong napakayamang habag at biyaya. At patuloy niyo po kaming ingatan, samahan, Panginoon, sa anumang mga hamon, laban, mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, Panginoon, maging sa pandemic na ito, Lord God, anuman yung mga difficult situations na kinakaharap namin, dalangin po namin, O Diyos, na kami ay patuloy pong tulungan, patatagin niyo po ang aming pananampalataya at pagsunod, pagkaluban niyo po kami, Panginoon, ng boldness, okay, upang patuloy naming masunod ang iyong kalooban, Panginoon, at masunod ang iyong salita, Panginoon. Nang sa gayon ay naniniwala po kami, nagsisisampalataya po kami, O Diyos, na amin pa rin ang tagumpay, sapagat kayo po ay Diyos na mananagumpay. At ayon po sa iyong pinangako, hindi niyo pababayaan ang mga anak mo, mga nananatiling tapat, patuloy na naglilingkod sa inyo, Panginoon, hanggang sa dulo ng aming buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay, kalakas at kalusugan na pinagkatiwala niyo po sa bawat isa. Lord, salamat po ng marami at naniniwala po kami, Panginoon, na hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan sapagkat yung pong ipinangako niyo po sa amin na mga sumusunod po sa inyo, sa amin na mga nagsisisampalataya sa inyo. Kaya Lord God, maraming salamat po sa gabing ito. Okay? So mga magulang at mga kapatid, taas natin ating mga kamay sa Lord. Tanggapin niyo masaganang habag at pag-ibig ng Diyos sa mga nasa langit, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at pagkikipisa ng banal na Espiritu. Tanggapin niyo ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Okay, sa Diyos lamang ang kapurihan, kaluwalhati at karangalan, pasasalamat, kapangyarihan magpakailanman. Ama, marami pong salamat at sinisilyohan ko po ng banal na dugo at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga biyaya at mga pagpapala, ang mga salita mo namin tinanggap sa gabing ito. Ito pang aming dalangin, Ama. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon.